Napansin mo na ba na maraming taong may alagang pusa ang parang mas kalmado sa buhay? Kahit pagod galing trabaho, problemado o minsan ay wala sa mood, isang lambing lang ng kanilang pusa ay parang gumagaan agad ang pakiramdam nila. Nakakagulat mang isipin, pero maraming naniniwala na ang mga pusa ay hindi lang simpleng alaga sa bahay. Para sa iba, sila ay parang maliit na tagapagbantay ng katahimikan, pampagaan ng stress at minsan pangaraw ay tagahatak ng swerte at magandang enerhiya. Kaya siguro hindi rin nakapagtataka kung bakit maraming cat owners ang tila mas masaya, mas relaxed at mas humahaba pa raw ang buhay. Sa totoo lang, may kakaibang epekto talaga ang presensya ng isang pusa sa tahanan. Yung tipong kahit tahimik lang silang nakahiga sa sulok o marahang nagpupurr sa tabi mo, parang may comfort silang dala na hindi kayang maipaliwanag ng basta salita lamang. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit sinasabing ang pag-aalaga ng pusa ay nagiging isa sa mga rason kung bakit humahaba ang buhay ng isang tao. Una, nabawasan ang stress at pagod sa isip. Kapag ang isang tao ay palaging stressed, mabilis ding naapektuhan ang kanyang katawan. Tumataas ang blood pressure, humihina ang resistensya at mas madaling kapitan ng sakit. Ngunit ayon sa maraming cat owners, malaking tulong ang simpleng paghaplos o pakikinig sa pagpurr ng pusa upang gumaan ang pakiramdam. Ang tunog ng kanilang pagpurr ay nakapagdudulot ng relaxation na parang natural therapy. Sa ilang paniniwala naman, sinasabing hinihigop daw ng pusa ang mabibigat na enerhiya sa loob ng bahay. Kaya kapag ang pusa ay mahilig matulog malapit sa iyo, matapos kang mapagod o malungkot, pinaniniwalaang sinusubukan nitong pagaanin ang enerhiyang dala mo. Pangalawa, nakakatulong silang pababain ang panganib sa sakit sa puso. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pagiging kalmado at emotionally stable ay may direktang epekto sa puso. Ang mga taong may alagang pusa ay kadalasang mas relax, kaya mas mababa ang posibilidad ng matinding anxiety at hypertension. May mga paniniwala rin noon na ang pusang mahilig sumiksik sa dibdib o sa tabi ng kanyang amo ay parang bantay laban sa karamdaman. Sa ilang lumang kwento, sinasabing kapag ang pusa ay madalas natutulog malapit sa dibdib ng isang tao, ramdam daw nito ang pagod o bigat ng katawan at kusa itong nagbibigay ng katahimikan. May mga pagkakataon pa nga na kahit sobrang pagod o stress ng isang tao, napapansin mong kusa na lang lapit ang kanyang pusa at hihiga sa kanyang tabi na para bang alam nito na may mabigat na dinadala ang kanyang amo. At sa simpleng pagpurr lamang ng pusa, maraming tao ang nakakaramdam ng ginhawa at kapanatagan. Para bang unti-unting bumabagal ang tibok ng pusong pagod sa problema at napapalitan ito ng pakiramdam ng seguridad. Ang pagpurr daw ng pusa ay hindi lamang tunog ng kasiyahan, kundi isa ring uri ng healing vibration na nakakatulong magpagaan ng enerhiya ng tao. Pangatlo, hindi madaling makaramdam ng matinding kalungkutan. Ang matinding lungkot at pag-iisa ay isa rin sa mga dahilan kung bakit madaling manghina ang isang tao. Kapag may alagang pusa, nagkakaroon ng companion na nagbibigay ng comfort kahit tahimik lamang silang nakahiga sa tabi mo. May kakaibang pakiramdam kasi kapag alam mong may isang nilalang na kusang lumalapit sa iyo kahit wala kang sinasabi. Sa pamahiin, ang pusang palaging sumusunod sa kanyang amo ay senyales raw na malakas ang koneksyon ng kanilang enerhiya.
At ang pusa raw ay nagsisilbing gabay upang hindi tuluyang lamunin ng negatibong emosyon ang tao. Minsan pa nga, kahit wala kang gana makipag-usap sa ibang tao, mapapansin mong ang pusa ay hindi ka iniiwan. Tahimik lang itong tatabi, hihiga malapit sa paa mo, o tititig sa'yo na parang sinasabing, nandito lamang ako. At sa totoo lang, malaking bagay iyon para sa isang taong nakakaramdam ng pagod at lungkot. Maraming cat owners ang nagsasabing mas gumagaan ang kanilang pakiramdam kapag kasama nila ang kanilang pusa. Dahil kahit hindi ito nagsasalita, ramdam nila ang presensya at comfort na ibinibigay nito. Pang-apat, nagbibigay sila ng katahimikan sa loob ng bahay. May mga tahanang parang magaan sa pakiramdam kapag may pusa. Kahit tahimik lamang silang natutulog sa sulok, may dala silang kakaibang comfort sa paligid. Maraming kultura ang naniniwalang ang pusa ay tagapagtaboy ng malas at negatibong espiritu. Kaya kapag ang pusa ay kampanteng humihiga sa loob ng iyong bahay, sinasabing payapa at ligtas ang enerhiya ng lugar. Ang pagkakaroon ng tahimik at positibong kapaligiran ay malaking tulong upang mabawasan ang tensyon at pagod ng isip, na nakakatulong din sa mas mahabang buhay. Panglima, tinutulungan nilang magkaroon ng mas magandang tulog ang tao. Kapag maayos ang tulog ng isang tao, mas lumalakas ang katawan at mas gumaganda ang kalusugan. Maraming cat owners ang nagsasabing mas madali silang nakakatulog kapag katabi ang kanilang pusa dahil sa init ng katawan nito at sa nakaka-relax na pag-purr. Sa ilang paniniwala naman, ang pusang natutulog malapit sa ulunan ng tao ay parang nagbabantay laban sa bangungot at mabibigat na enerhiya habang natutulog. Kaya para sa iba, ang presensya ng pusa sa gabi ay hindi lamang cute, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Pang-anim, nagkakaroon ng dahilan ang tao para maging responsable araw-araw. Kapag may alagang pusa, nagkakaroon ng routine ang isang tao. Pagpapakain, paglilinis, pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila. Ang simpleng responsibilidad na ito ay nakakatulong upang manatiling aktibo ang isip at katawan. Ang mga taong may dahilan upang bumangon araw-araw ay kadalasang mas lumalaban sa pagod at depresyon. Sa pamahiin naman, ang taong inaalagaan at minamahal ng pusa ay sinasabing pinagpapala ng mahabang pasensya at mas matatag na emosyon sa buhay. Pambito, nakakatulong silang mapalakas ang emosyonal na koneksyon ng tao. Ang mga pusa ay hindi man kasing expressive ng aso, ngunit kapag magtiwala sila sa iyo, napakalalim ng koneksyong kanilang ipinapakita. Ang simpleng head bunting, pagtabi o pagdila nila sa kanilang amo ay mga senyales ng pagmamahal at pagtanggap. Ang pakiramdam na mahalaga ka sa isang nilalang ay malaking bagay sa emosyonal na kalusugan ng tao. Sa ilang lumang paniniwala, ang pusang sobrang attached sa kanyang amo ay parang spiritual guardian na nagbibigay ng proteksyon at swerte sa buhay. At pangwalo, nagdadala raw sila ng swerte at positibong enerhiya. Sa iba't ibang kultura, matagal nang iniuugnay ang pusa sa swerte, proteksyon at mahabang buhay. May mga naniniwalang ang pusang kusang pumasok at naninirahan sa bahay ay may dalang magandang kapalaran. Para sa ilan, hindi raw basta-basta pumipili ang pusa ng tahanang titirhan. Kapag pinili raw nitong manatili sa isang bahay, senyales iyon na may mabuting enerhiya sa lugar at may biyayang paparating sa pamilya. Kaya naman maraming matatanda noon ang nagsasabing huwag itaboy ang pusang kusang lumalapit o naninirahan sa iyong tahanan dahil maaari raw itong magdala ng swerte at katahimikan. Kapag ang pusa raw ay masayahing kumikilos, malambing at komportable sa loob ng bahay,
Ibig sabihin ay magaan at payapa ang enerhiya ng tahanan. Ngunit kapag bigla itong nagiging balisa o tila may iniiwasan sa isang bahagi ng bahay, may ilan namang naniniwalang nakakaramdam ito ng mabibigat o negatibong enerhiya na hindi kayang makita ng tao. May iba pa ngang paniniwala na ang pusang mahilig matulog malapit sa pintuan o bintana ay tila nagbabantay laban sa hindi magandang enerhiya na maaaring pumasok sa bahay. At kahit hindi man ito mapatunayan ng siyensya, maraming cat owners ang umaaming mas gumagaan at mas sumasaya ang pakiramdam nila kapag may pusa sa kanilang tahanan. Parang may dala itong init, katahimikan at comfort na mahirap ipaliwanag. At kapag positibo at payapa ang paligid ng isang tao, mas nagiging magaan din ang kanyang isip at damdamin. Sa huli, maaring para sa iba ay simpleng alaga lamang ang isang pusa, ngunit para sa mga taong tunay na nakaranas ng magmahal at maalagaan ng isang pusa, alam nilang may kakaiba talagang epekto ang mga ito sa buhay ng tao. Hindi man sila marunong magsalita, nagagawa nilang magbigay ng comfort sa mga panahong pagod ka, katahimikan sa mga gabing mabigat ang isip mo, at presensya sa mga oras na pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Minsan nga, hindi natin namamalayan na ang simpleng pagpurr nila, pagtabi sa atin o tahimik na pagtitig ay sapat na upang gumaan ang pakiramdam natin matapos ang isang mahirap na araw. At marahil iyon ang isa sa mga pinakamalalim na dahilan kung bakit sinasabing nakakatulong ang mga pusa upang humaba ang buhay ng tao, dahil kapag mas payapa ang puso, mas magaan ang isip at mas masaya ang damdamin. Mas lumalakas ding lumaban ang katawan sa pagod, stress at lungkot. Totoo man o hindi ang lahat ng pamahiin tungkol sa kanila, isang bagay ang mahirap itanggi. May dala talagang kakaibang warmth at katahimikan ang mga pusa sa ating tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.